Yo, what's up mga pis? Diyan, welcome again sa ating YouTube channel. So, day 2 na to, ang ating crypto journey using Carja Chain. Pakita ko sa inyo, nadagdagan yung ating USDT. Kasi kahapon, nagbenta rin ako 2 Carja gamit yung DEX, yung new DEX. So, puntahan muna natin yung staking natin. So, meron tayong 3.61. So, claim ko na lang ulit yan sa ating Carja wallet. So, transaction successful. Meron na tayong 3.64 na Carja. Punta tayo ngayon sa DApp. Ngayon, titignan natin kung saan tayo mas mataas mag-sell. Sa Kydex or sa Kydex Old. Punta muna tayo dito kay Carja Old. So, sa USDT, ayan o, kanina tumaas siya ng 0.0075. Dati na abutan. So, check natin kung mag-trade tayo, magkano yung kalalabasan ng ating 3.6 Carja. So, sell tayo. Max ay 3.5. So, ang lalabas na sell na USDT is 0.023. So, close muna natin yan. 2.3, tandaan yung mga pisa. Punta tayo sa Kydex. Ito yung new version niya, kydex.io. Ngayon, check natin kung parehas ba. Kasi magkaiba ng, ng transaction fee din, tapos magkaiba ng presyo. So, 3.6. Tapos USDT. Yun, 2.3 din. Pero 7. So, dito natin to ibebenta sa 0.236. 236. So, 0.236. Palitan nga natin, medyo na gulon ako. 236. Tapos trade tayo. Check natin ulit. Sell, max. 232 lang dito. Tapos 3.05. So, 2300 nga lang. So, dun tayo magsisell ngayon sa Kydex. Kasi mas mataas yung kanyang selling. Compare mo dun sa Kydex na old. So, benta tayo ng 3.6. Tapos makakuha tayo ng 0.0236 na USD. So, isang USDT equivalent to 152.5 Carja. Swap nga natin. Swapping. Tapos yung fee niya daron din 0.00016. Mababa rin. Confirm natin. Yun. Nakabid na tayo ng 3.6 na kain for 0.0236 na USDT. So, balikan natin kung ilan na, magkano na yung ating USDT. So, yung USDT natin ay meron na tayong 6.102602 na USDT. Another day 2 natin for trading, swapping. Ang ginamit naman natin is yung new version ng Kydex. So, puntahan muna natin, bago matapos ng video na to, puntahan muna natin itong chart ni Bitcoin at other cryptocurrency. Si BTC o Bitcoin, sa kanyang 4-hour chart, nasa taas na siya, sa kanyang RSI. At dun din sa momentum na natin sa touch RSI, bali, nasa baba pa rin siya nung ating trend line na orange, which is yung bull trend natin na ginawa natin. At wala pa nga siya dun sa 80 sa kanyang 4-hour chart mga pisan. Possible uptrend pa rin yun sa kanyang 4-hour chart. Ito naman sa ating 1-week chart. Ayan makikita natin dito sa RSI. Possible na mag-cross sa kanyang 1 week. May kita niyo dyan possible na yan na mag-cross. At sa kanyang touch RSI
switching na yung momentum. Ayan o, may cross na. So possible na bumagsak to itong darating na week. Next na chart nito is on August 26, Monday. Again, we're not recommending na kapag nasa baba nga siya nung trend na ginawa natin or wala siya nun sa trend line na bull na ginawa natin na orange sa kanyang RSI, including dun sa kanyang chart, and of course dun sa kanyang Stutch RSI na switching from orange to blue, possible ayan na, magda-downtrend na to. At marami rin nagsasabi it will lead to another bear run. Kasi nga dito kan sa kanyang 1 week chart, kailangan niya na mag-retrace mga pisan dahil nakasampa na siya doon sa above 80, na-touch na rin yung trend line natin na bull trend. Kailangan niyang matouch na yung sa baba. Wala tong ibang way na pupuntahan kundi downside. It's not safe right on this moment na pumasok sa Bitcoin dahil sobrang laki ng risk na mga pisan kung bibili ka sa taas. Again, patient is a virtue. Kailangan natin mag-intay sa baba to buy more, to have opportunity and sell natin sa taas. Gamit nga itong ating mga indicators, gamit din yung ating trend line kung saan posible tayong mag-gain dito sa ating pagtitrading. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa mga gustong mag-trade, sa mga gustong matuto. Marami po tayong matututunan dito sa channel na ito. Please subscribe mga pisan at see you mga pis sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!